Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yahoy! Yes, yes, yo! Topacio, syempre Monday nyo today. At ito po yung napakaganda araw sa lahat. Dahil una-una, alam na sa unang araw ng linggo ay laging special ang Monday. Sa ngalan po ni Ferdy Topacio, ako po si Jude Guzman. Right here at Yes, Yes, Yo, Topacio. At alam niyo po, mga kaibigan, tayo po naman nagpapasalamat dahil unang-una parang medyo nalulusaw na mga bad news na ating nakikita na susubaybayan. Pero sabi nga po, kailangan din tayo po magsikap ng ano bang magandang mga pwede nating ipagmalaki ngayong sumasapit na ang BER. Naku, malapit na. July ngayon, August, September, mabilis na ang panahon at dahil sa bilis ng panahon, ito yung swerteng pagkakaon na kahit papaano, hindi na gaanong mainit ang panahon yan. At lang po yan pinapasalamatan natin, una-una, marami po tayong mga bagong kaibigan na pinasasalamatan kasi yung pagkakaroon ng bagong kaibigan, bagong pangarap. At pag may bagong pangarap, tayo pong lahat bagong balita na matutunghayan. Tayo naman po ay maraming mga good news na natutunghay. Sabi nga po kailangan sa unang pagkakataon meron tayong magagandang napakaswerte natin mga kaibigan dahil marami tayong magagandang balita. At habang hinihintay natin ang ating partner, si Attorney Ferdy Topacio, ay ang tabanan natin, baka malay nyo dumating, di ba? At of course, sabi nga po ng iba, eto medyo nakakalungkot ang balita ito, no? Yung ating yung mga kaso na matatagal na, kita nyo ha, biro nyo may dalawang ng institusyon na kung saan inapi. Papakulong mo ng walang warrantless ang ibig sabihin yan. At yan po, nakakalungkot kung ang tauhan ay nawawalan ng karapatan sa pagtatanggol. Wala pang yung kaso ng piskal mabilis reklamo ng obrero Gardens, no? Makupo. Totoo to. Bakit pag maliliit na tao, bakit napakal ng desisyon? Pinakulong niyo yung mga tauhan dahil sa pagkakawala daw ng lapida. Nakakalungkot yung lapida hinahanap dahil nga lapida na yon ano na lang, di ba? Medyo kalungkot na dahil pag may kakayanan ang isang tao ganun lang. Pero sana po ay magkaroon ng justisya ang mga empleyado saan lahat po tayo ay may pero wag naman sana sa ganung paraan. Pero nyo na ipakulong nyo pa yung mga tao. Anyway, siguro naman hindi yan papabayaan ng pamunuan. At of course, ngayon naman ang presyo ng pagkain, wow, bababa. Kailan kaya, no? Yung pagbaba ng presyo ng pagkain ay darating sa mga buwang ito, no? At ito po'y inaasahan ng marami. Alam niyo yung pagbaba ng pagkain maganda ho yan. Kasi tumataas ang pagkain, mas marami ang hindi na halos kumakain. Kung 3 times a day tayo kumakain, yung iba nagiging 2 times a day na lang. O yan po ay pagkain na sabi nga po ng iba kailangan talaga mag-diet. Marami kasing masasarap na pagkain ngayon na nadidiscover ang sobrang mahal naman ng pagkain ay marami na rin
ng kumain. Marami tayong mga pangarap na tutupad dun sa pagkain na masyadong masarap. Pero kung sabi nga, po ay iniiwasan na rin ang pagkain. At of course, tayo naman naghihingi ng ng mga food sa natin. Kung tayo po ay meron mas murang pagkain, doon na lang tayo gulay. Yun na may gulay tayo araw. Kain. Ay, sorry. Masyadong pagkain ng masasarap. Dahil yan po yung ating alam nyo, yung pag-aartista hindi yung madali, no? Sabi nga nila, dapat punong-puno ka na. Sa ngayon ho kasi, marami ho talagang nagpipili maging artista, pero walang pagkakataon. This time, meron ho tayong magagaling na artista na ipapakilala ho sa inyo maya-maya po. At yan po ay matapos ang ating break. At hindi po yan, ay tayo po ay, ito po aming mga karanasan, mga inyong patutunghayan sa palabas na ito. At of course, tayo naman po ay ulan hanggang medyo nagbigay tayo ng sa natin sa pero okay na po ako. But then na alis yung ating kan alam mo na. But anyway, sabi nga po na isa nating ni Cathy Amon, nako, eto na. Pagdating naman po, ayan, ating mga merong mga kaibigan ang magalit, lalong kung sila po pakilala, sila po yung nagbigay ng sa inyo ng advantage, nagbigay sila ng mga meron mga tao na hindi pumapayag na hindi ka dadaan sa kanya bago daw sila magpakilala. Sabi naman ni Cathy, pagdating naman po sa akin, wala naman po siya. Sabi niya, pero pagdating sa gastos, yun ang mga ayaw niya. Pero gusto niya libre lahat ng bagay. Yan yung mga artist ko, hindi na sila nakikipag-usap. Unang-una, sobrang ingay. Hayaan muna natin, ma'am. Huwag nating patulan. Yan. Ito po yung ilang mga sumbong na nararanasan po natin. Kasi alam nyo po, pag kayo po ay dapat lagi kayong open, no? Open for friendship. Yan. Sabi nga po, kung meron po kayong magagandang bagay na gusto ho ninyong
itulong sa tao, wag na ho kayong maghintay ng mga dadaan pa sa inyo. Kasi alam niyo po, sa panahon mo ngayon, lalo na internet na ho ngayon, SOCMED na ho ngayon, at marami hong mga bagay-bagay na ating pong ipinapapasalamat, no? Yung mga bagay na sabi nga po kapag meron ng social media, napakabilis na ho ng communication. At itong communication na ho ay napakadali na makuha yung mga impormasyon na gusto ho nila. At maaaring kayo po ay magugulat na lang, no? Bakit nakontak mo yun? Bakit mga ganun? Pero tayo naman po ay nagpapasalamat din dahil patuloy na merong alam niyo ho, ako yung naimbitahan sa Manila Hotel. Nagulat ako kaya lang nagkataon lang, medyo paus pa ho ako, hindi pa ho ako pwede. Pero, sabi ho ng grupo, kukunin daw nila ako moderator. Pero tingnan natin hindi pa tayo umuo kasi ang dami ko hong backlog na overlook dahil nga ho dun sa pagkabasa ko ng ulan. Medyo mahina tayo sa ulan. Kaya kayo, kung kayo po ay mahina sa ulan, lagi kayong magdadala ng mga panangga sa ulan. At yan po yung isang delikado. Gaya sa akin nagkakaroon agad ako ng mahinang immune system kapag ako'y naulanan. But then, tayo po'y nagpapasalamat kasi tuloy-tuloy pa rin po tayong nagbibigay ng impormasyon doon sa mga taong nagbibigay sa atin ng opportunity na tayo po ay makita at makilala. Anyway, sabi nga po, hinayaan na lang daw ni Cathy. Alam niyo mga kaibigan, itong mga kaibigan natin, wala na ho silang mahingahan. Tayo nga po marami rin tayong naririnig na problema, kaliwat kanan. Minsan talaga, kahit sanay tayong makinig, pero tayo naaapektuhan. Kayo po ba'y naapektuhan din kapag sinusumbungan kayo? Di ba ganun din ho yun? Kapag kayo ay merong ilang mga bagay na gusto ninyong malaman sa isang tao, yung SOCMED nga po na sinasabi natin, yung social media, ang pinakamadaling communication para ho sa lahat. Hindi na ho tayo kailangang mag-travel pa. Hindi na ho tayo kailangang magkaroon ng mga natin Ito yung mga problema natin na hindi na tayo kailangang magbigay pa ng oras para tayo ay makarating dun sa pupuntahan. Kundi sa social media pa lang ay makakapag-meeting na ho kayo. At dahil dyan, naging advantage po sa lahat, no? Lalong-lalo na itong mga friendship natin na meron sa aking mga sinasabi nila ay mag-ingat sa mga transaksyon, lalo na sa social media. Marami daw po mga fake news o kaya fake transaction na hindi ho natin dapat ginagawa. At ito nga po ang nangyayari. Now, kung meron po kayong mga friendship na marunong sa computer, ipakita nyo ho muna kagaya na nangyari sa akin, muntik na. Meron hong ilang mga sinasabi na muntik na nating i-announce pero hindi ho pala pwede kasi marami ho palang mga ganon na idea na ikasisira ng kapwa, lalo na ngayon mag-e-election, guys. Huwag kayong basta-basta naniniwala sa mga sinasabi nilang mga usapin ukol sa politika. Eto na. Sa politika ho kasi, meron diyang good and bad. At minsan, yan po, ang nangyayari po kasi, kahit na maganda ang intensyon natin, pero yung iba hong mga kababayan natin, hindi po pumapayag na sila po ay masiraan. Alam nyo, totoo yun. Minsan nga, ilang mga celebrity ang napapanood natin na patay na, di ba? Makailang beses nang pinatay, makailang beses nang ginawaan ng mga pangit na balita. Huwag tayong basta-basta maniniwala dyan. At yung pinatay nila sa internet ay buhay pa hanggang ngayon. At hindi naman ho tayo natutuwa sa mga ganong klaseng balita, lalo na kung mga sikat na artista ang ating ichinichismis, tapos bigla na lang natin pinapatay, no? Marami ho tayong mga ganyang insidente na natatanggap tayo. At hoping na bago kayo mag-announce, ay magtanong-tanong muna kayo. Yan. Lalong-lalo na yung mga mahilig sa mga pasa-pasa. Yung mga natin, yan ho ang ilan sa mga problema na ating pong pinangangambahan pagkaminsan. At yun nga ho, ikasisira ho ninyo yan dahil kung kayo po'y magbibigay ng maling balita,
hindi lang ho kayong masisira, pati ho yung pinupuntahan ho ninyo. Swerte sa buhay, yan daw po ay nakukuha agad. Hindi lang ho yan na hindi natin kailangan pilitin. Dumarating daw ho yan sa ngalan ng Panginoon. Kita nyo ha, ibig sabihin manalangin ka at ikaw ay pagbibigyan, no? Matutupad ang iyong panalangin. Sabi naman ni Katirso, eton sabi niya, Katirso, salamat po. Ayan, thought for today, train yourself to see blessings in everything. Be they small or big things, learn to see the works of God and not what others do, to see what you have and not what others have, and a mistake could be a blessing in disguise. May God bless you and your family. Ang biyaya, ang kayamanan ay nauubos, ang kasikatan ay lumilipas, ang kagandahan ay kumukupas, ang kasiyahan ay panandalian lang. Pero ang pagmamahal at kabutihan ng Panginoon Diyos sa atin ay walang hangganan. So mga kaibigan, break muna tayo para sa time check. Ang oras po, 11:20 ng umaga. Yes, 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 yo, Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo, Topacio! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo, Topacio. Siyempre, sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Juvie de Guzman. Ako, kailangan natin magpahinga muna, guys. No? But anyway, ngayon po ay Monday, siyempre, alas 11:31 ng umaga. At sa ngalan pa rin po ng ating kapatid, ito nga po, meron tayong live guest ngayon na kung saan ay isa pong TV ads model, GVP Film Production. At yan po yung sila yung mga mga alaga ng ating kaibigang direktor. Yan. Alam niyo ho, sila naman po ay freelancer kaya may pagkakataon pa. May pagkakataon pa na maging bisita rin sila kahit sa ang produksyon na may naghahanap sa kanila. Okay, let's welcome muna si Miss Grace Sebaria. Yan, Miss Grace. Good morning, madam. Hello po. Yes, kamusta ka naman? Okay lang po. Actually, first time ko sa ganitong interview. Ayun. I'm so honored and so proud to be here. Ayan, salamat sa iyo, Grace. Isang kapatid din. At syempre, hello din sa ating actress, international model. Ayan, salamat sa iyo. Miss Jane, famous. Ang ganda ng apelyido, famous. Thank you so much, Ma'am Joby. Ayan, oo. Masalamat ako sa pag-invita namin sa amin dito. Alam mo, sabi ko nga kanina marami talagang gustong mag-artista pero walang chance, di ba? Yes, totoo yan. Oo, ma'am. imagine ninyo kayo, marami kayong chance kasi maraming kumukuha sa inyo. Yes. Alam nyo, minsan maganda rin talaga na meron kang kaibigan, meron kang kakilala. Ganun kasi, alam nyo, kagaya ko. Kaya lang po ako nakakapunta sa iba't ibang lugar dahil marami akong kaibigan, marami akong kilala. Pero sa sobrang exposure din, napakarami na nating commitment na hindi natin magawa dahil nga po, importante sa atin yung nakafocus tayo, di ba? Ikaw, bilang isang artista ngayon, ano yung mga passion mo? Paano ka naging actress nga pala? Actually, ako, mahilig kasi ako sa staycation sa 5-star sa Marriott. Sa Marriott Hotel kasi may kasama ni Miss Loris Gillied, isang Uy, magaling na director yun. Oo. Tapos may nagsushooting doon, di ko alam kung Viva Max or basta international, parang sexy. That time. Tapos nagkakape kami. May sakto na doon sila nagkakape. Sabi, extra po ba kayo? Niloko lang yung, siya, bading yung talco. Sabi ko, oo, mamaya, umulo ka. Kulari lang. Sabi ko, opo talaga. Pwede ka mag-extra sa yun, Unbreak My Heart. Tapos sabi ni, bagitin ko na po para, pwede kay Sir Ashan Lee. Sabi niya, pwede kang kunin kitang extra sa Unbreak. Oo, sabi ko, pwede naman po. Sabi niya, pwede ka class A. Ayun, di ako naniniwala kasi naglolo ko lang. Tapos, kinuha po yung yung phone number.
Mga nung nag-shooting sila sa Pampanga after 3 weeks, tinawagan ako. Doon ako nag-umpisa. Ibig sabihin, nagustuhan ka na. Tuloy-tuloy na po ako. Kinukuha pa nga teleserye. Ayun. Yung last ko po kay Moira. Ako po yung double ni Moira sa Abot Kamay. Wow. Ang galing naman ang chance mo. Anyway, bago ka naging actress, ano yung unang mga ginagawa mo? Ano lang po ako, may business po ako. Garden tools trading sa Bulacan. Okay. Tapos pag kumikita, nag-staycation kami ng pamilya ko, ganun. Doon ako na-discover sa Marriott Hotel. May shooting yata sila doon. Okay. Kaya So ngayon, dito ka na sa amin. Sa Indian naman ngayon. Anyway, si Miss Jane Famous. Paano mo nakuha yung pangalan mong Jane Famous? Kasi po founder po ako ng isang group. Bali, nagawa po ako ng isang group din na famous ng Facebook. So, parang nakilala ko po yung director ko, si Direk Vic. Siya yung nagbigay sa akin ng screen name na Jane Famous. Parang pinagdugtong niya na lang. Alam ba niya na dito ka pupunta? Yes po. Alam niya? So, sinabi ba niya sa'yo, kilala niya ako? O nakalimutan na niya ako? Wala naman po siyang binanggit. Basta pumunta lang po kami dito. Oo. Invite lang. Ayan, si Invite Direk lang po. Victor, Yes diba? po, yes po. Oo. Anyway, I think naging guest ko siya sa isang press con eh. Kasi ako, pag nagpe-press con ako, hindi limited sa politician yung aking mga guest. Meron din akong entertainment, meron din tayong mga sa showbiz. Inspiring. Mga ganon. Kaya ako natutuwa ako kasi marami tayong mga bisita na parang recycle. Bakit nandito na naman itong mga parang ganon di ba? But then, paano ka naging actress? Saan ka nag-umpisa? Ako po talaga, mahilig po talaga ako drama, umarte. High school pa lang po ako sa stage play na po, ma-acting na po talaga. Batang-bata Opo. pa, high school pa. Tapos, nag-extra po ako sa mga crowded show kasi nagkaroon po ako ng kaibigan na artista. Tapos kinukuha niya ako hanggang sa nagkaroon din ako ng isang kaibigan. Tapos, nung time na sa COVID. So nagkaroon kami ng frontline video para po sa mga frontliner. Sinama niya ako. Doon ko nakilala si Derek Victor. Doon po nag-umpisa. Tapos sinama niya na ako sa mga film niya. Sabi niya pagdating ko dito sa Pinas. Kasi that time nasa Hong Kong po ako. Kasi napansin ko, yung role nyo sa pelikulang gagawin ninyo ay kayo isa sa mga star. Yes. Tama? Yes po. Oo. Saan nyo dinaan? Ba't kayo naging star agad? Sexy lang. Kasi, di ba, bigla kayo naging star eh. Sige nga. Hindi kasi, kaibigan ko po si Jonar. Siya, commercial model siya. Parang kilala na siya. Tapos, nung bago ako, sabi ko, inad niya ako sa Facebook, sabi niya, bago pa lang po ako, kuya, sabi, gusto mo tulungan kita, sabi ko. Kasi, pagod na ako mag-extra-extra, gusto ko na maging leading. Ayun, isang araw, tinawagan niya ako, sabi niya, game ka ba? Maging leading ko. Sabi ko, game! Sabi ko. Ayun, doon na nag-umpisa. Tapos pinakilala niya ako sa direct, kung pwede ako. Ayun, in-approve naman ni direct. Pero alam niyo, i-treasure niyo yan. No. Yung mga pagkakataon na ganyan, bihira lang yan. Yes. At lahat tayo ay mayroong mga time limit, may mga chance, di ba? May mga ganon. At wag niyong sasayangin yung opportunity, lalong-lalo na kung yung mga kaibigan ninyo na nag-ano sa inyo, wag niyong ibibitin. Di ba? At saka nasa pakikisama din yan. Oo, yun. Yung sa pagandahan, ma'am, nasa pakikisama. Oo. Opo. Tama yun. Alam niyo ho mga kaibigan, pag isang tao talaga ay gusto ng isang bagay, dapat to the max talaga gawin mo lahat, di ba? Yes, yes. Ikaw naman, Miss Famous, ano yung mga gusto mong role sa iyong pagiging artista? Meron ba kayong o anything goes? Willing po ako magpa-sexy. Sexy. Opo. Sexy Kasi doon po ako nakilala ng tao. Sa sexy film talaga. Opo, sa pagiging sexy. Wow, naalala ko yung sexy film na aking kaibigan. Alam niyo, may kaibigan akong sikat na artista nung araw, pero hindi ko nababanggitin yung pangalan niya. Baka magalit. Siya kasi yung taga-sundo sa akin sa airport eh. Every time na nag-a-abroad ako. Siya yung sumusundo sa akin. Siya yung driver ko. Siya rin yung may-ari ng sasakyan. Nakakatawa nga eh. Pero siya, star na siya.
leading lady siya nila Rudy Fernandez, talagang 'di ba? Mga ganon. Hindi po ba si Oo. Miss Rosano yan? hindi. Leading lady na rin siya nila Eddie Garcia. So, talagang she is something, no? Pero dahil nga po, pero alam nyo, pag ang isang artista ay pinili niya yung pamilya niya, eto na, dumating na yung pamilya na ang inuna, sabi nga. Sunod ang, siyempre, Panginoon, pamilya, Yes po, ganon. yes po. So, nanahimik na siya. Ang sa kanya lang, nakakatuwa kasi, sabi niya, ano na ako sis nagsawa na ako sa pag-artista, negosyo na ako. Oh. Sabi nga ng mga Chinese, kung gusto mong yumaman, magnegosyo ka. Kasi sa mga pagiging empleyado daw, o pagiging iswelduhan, in other words, ay hindi raw pagiging mabilis yung pag-asenso. Kayo ba naniniwala kayo doon? Yes. Miss Famous, yes. Negosyo talaga dapat. Negosyo talaga Yes. dapat. Pero kung bibigyan ka ng chance na magnegosyo, ano naman yung naiisip mo? Halimbawa lang. Para sa akin yung ko kasi magkaroon ng apartment. Apartment. Yes. And then after that, ano gagawin mo sa apartment? Paupahan lang po. Paupahan. Oh, good. Maganda ring yan, no? Investment, no? Sobra. Ikaw naman, Miss Grace. May business na po ako yung sa garden tools tsaka sa construction. Kami Garden yung tours, opo. parang hardware? Opo, pero kami yung, may po kami sa Parjon, Sebaya Blacksmith. Ano po siya yung kaming gumagawa ng pala, kartilya. Kami po yung manufacturer. Bale, family business. Ako nga lang po yung mahilig sa ganyan Yung sa gumagawa family ng mga namin. itak. Opo. Diba? Yung pong espada ni Panda, yung lolo kong gumawa nun. Lolo mo gumawa nun. Opo, ni Fernando po Jr. Kami naman sa Zafra family, ang business talaga namin noon with my lola, is blacksmith. Pareho po Gumagawa tayo, ng panday itak. din. Opo, Oo, panday. ganyan. Yan yung family Tapos, business ano namin. ba yung nararanasan ko? Malit pa ako nung sinasama ko lola ko Bumibili kami nung, alam niyo yung Muelye. Muelye yun. Opo, gagawin mo. Ano ba naman to? Itak. Bit-bit namin yun. Kung saan-saan kami pumupunta. Opo. But anyway, Grace, aside sa pag-aartista, kasi artista na nga kayo, swerte nga kayo, artista na kayo Ako, artistahan lang. Pero, in your capacity, bukod sa pagiging artista, ano pang gusto mo? Negosyante ka na rin. Opo. Aside from it, meron pa bang iba? Meron pa po, maging commercial model. Hindi ko sa ads lang po, yung mga sa billboard. Oo. Ganun lang. May Pag commercial kasi, malaki yung UTF. Oo. Ganun. Opo, mas malaki kaysa sa movie or sa teleserye. Oo. Dapat makilala kayo ni Atty. Topacio kasi si Atty. Topacio, siya kasi yung tao nagbibigay ng break talaga. Nagbibigay ng break sa mga taong kagaya ninyo na may pangarap. No? Passion po. May pangarap. Alam nyo, minsan kasi pag tayo nangarap, dapat talaga yung pangarap na yan matupad, no? Hanggat gusto mo. Sabi nga nung iba mabuhay ka hanggat gusto mo. Ayan. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Kayo ho ba mga kaibigan hanggat gusto nyo, hanggang kailan? Yung ano ninyo, balbas, abot hanggang tiyan. Diba gano'n, diba? Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ikaw naman, Miss Jane. Yes po. Ano pa, aside sa pagiging artista, may negosyo ka na rin. Meron ka ng business? Yes po. Okay. Ano bang, is there other business na gusto mo pa? Yun po yung pinaka-goal ko talaga, yung apartment. Doon talaga. Yun talaga, at saka Mabigyan kita ng salon. apartment. Opo, yung sa salon po, kasi related po sa career ko, like modeling. Yun. Talaga? Beautician ka rin? Hindi naman. Hindi naman po, pero mas gusto ko talaga din yung salon. Sa modeling, ibig sabihin ikaw ba'y coach ng modeling o hindi naman? Nagko-coach din po. Nagko-coach ka rin. Dapat yan yung pag ganun-ganun yung lakad, di ba? Yes. Pag ganun-ganun yung lakad yan. Nagtuturo din po ako. Nagtuturo po ako naman. Nagtuturo ka? Dati naranasan ko yan nung high school ako, yung nagpapatong ng libro. Di ba? Para ano lang. 1, 2, 3 libro yan. Pag yan ay nahulog, ibig sabihin, wala kang karapatan. Yan yun. Pero, I've tried that, no? Miss Jane, ikaw ba'y
I hope you won't mind, personal. Ikaw ba'y may pamilya na? O Yes po, may pamilya. may pamilya na rin? May 3 kids na po. Oo. Talaga? Kamukha mo rin, kasing ganda mo rin. Thank you po. Ayan. Anyway, okay naman sa kanila yung schedule mo if ever na ikaw ay busy sa trabaho mo. Yes po, supportado po ko ng mga anak ko. Talaga? Ay, yung partner mo dyan pa? Wala po, ano. Single mom ka na? Single mom po ako. Okay. Pasensya ka na. Kasi alam niyo, hindi. Ang sa akin kasi, diba, bakit tayo nagkukumahog na ang dami namin nating trabaho, diba? Ba't tayo nagkukumahog na gusto pa natin may trabaho ka na, gusto pa trabaho ulit, trabaho. Parang si Hias yan masipag. Ayan. Yes. Ikaw ba, sa isang araw, ilang oras kang nawawala sa loob ng bahay mo? Ano po, ma'am? Gabi lang po minsan ako nakakauwi sa bahay. Ganun. Almost 24 hours, nasa labas ka? Opo, kasi may mga appointment talaga ako. Okay. Anyway, bago natin bigay yung susunod naman kay Grace, kasi ganun tanong din, di ba? Parang beauty queen. Okay mga kaibigan, time check muna tayo. Sa ngalan ng Yes Yes Yo Topacio ni Attorney Ferdy Topacio, ang oras, alas 11:45 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo, Topacio. Sa ngalan pa rin ni Atty. Ferdy Topacio. Ako po si Juvie de Guzman. Pasensya na kayo medyo nabawasan yung boses ko. Dahil alam nyo, talagang mahirap yung panahon ngayon. But anyway, marami tayong mga pagkakataon na nalipasan na natin yung ating pag-gym. Kaya medyo parang ang hirap talaga nang hindi ka nag-gym na, no? Ang daming... Ayun. Grace, ikaw naman, tanong ko. Since na artista ka na, negosyante ka pa, pero ka pa bang ibang gustong gawin sa buhay mo? Parang lahat nakuha mo na Hindi naman, mama. Gusto ko pumunta na Japan, yan. Kaya sa western countries. Hindi ko pa napupunta. Pero Gusto dati mo po pumunta ng Japan? Bakit? Kasi may po ako doon, may pinsan ako doon. Pinsan ka doon, okay? Kasi malaking kita doon Kasi sa pag-artista, ma'am, hindi naman siya regular income Kung may project temporary lang. Kaya habang nag-artista ka, dapat nag-invest ka na. Yes. Hindi habang buhay bata tayo, di ba? Iyon ang gusto kong sagot. Ikaw naman, Jane, may plano ka rin bang pumunta ng abroad? Galing po ako Hong Kong, ma'am. Galing ka Hong Kong? Opo, bilang caregiver pa. Uy, tapos ka na NC2? Hindi naman po, lang po ako, recommended lang po. Recommended? Pwede pala yun. Yes. But anyway, alam nyo mga kaibigan, napakaganda rin na meron kayong alternative na ginagawa kesa yung, di ba, kagaya ko, ako caregiver ako kaya siguro ganito yung ko ngayon. Dahil ako walang tulog halos, yung mother ko, alagain na. Pero hindi naman natin sinusukuan yan kasi alam nyo ang Panginoon naman ay nagtatakda ng pagkakataon kung kaya mo ba o hindi mo kaya. Yes. But then, sabi nga po, yung mother ko kasi gusto kong humaba ang buhay niya hanggat maaari. At lahat ng kailangan niya ay sinusupply ko, binibigay ko. Kaya sabi ko nga dati, yung mga maliliit na bata, yung mga pamangking ko, kasi sa akin lumaki, di ba, mga pamangking ko. Nung araw, hindi ko ini-expect na hindi ko sila naaalagaan, ika nga. Ako'y nasa ibang bansa din, di ba? Wala akong oras. Ngayon, malalaki na sila at may mga pamilya na. Hindi ko kalain ang babagsakan ko, mami ko. Mami ko mismo yung aalagaan ko na. Di ba? Parang kakaiba, di ba? Tayo naman hindi tayo nag-expect ng mga ganong pangyayari sa buhay natin. Yes. Pero talagang meron palang magulang na ayaw niya magpaalaga sa iba. Doon ako nahirap. Mas gusto yung Mas gusto kung anak ka niya, ikaw lang. Hindi mo siya ipapasa sa ibang tao. Kayo ba, willing kayo mag-alaga ng inyong mga magulang? Siyempre, ma'am, oo. Bakit? Kasi nung bata tayo, nalagaan nila tayo Talaga? Gusto kong paalaga
mas gusto ko ako mag-alaga kaysa ipalaga sa iba. Yun. Yung alaga talaga ng nanay mo siya, Oo. ikaw anak kanya. Yung anak ko, ayaw ko nga ipaalaga sa iba eh. Mas gusto ko Paano ka ako, makakapag-alaga niyan? Magiging busy ka na, lalo na kung ikaw ay may shooting o Iniiwan- anong ginagawa mo? Iniiwan ko siya sa alternative? tatay ko. Sa tatay mo. At least may napag-iiwanan ka. Ikaw, Jane, Yes po. kung sakaling dumating yung chance na nandiyan yung parents mo, syempre, willing ka rin ba mag-alaga sa kanila? Sobra po. Pangarap ko nga po talagang gusto ko makasama siya habang buhay pa. Hanggat kaya mo. Nandyan talaga sa gilid ko. Pero nakakabilib ka, naging caregiver ka, mahirap ang buhay ng caregiver. Yes, sobra po talaga. Oo. Ano ba yung Sobra. mga ginagawa mo bilang caregiver? Kasi yung alaga ko po, ano po siya, stroke. So, Stroke patient. Opo. So, parang nag-aral din po ako kung paano mag-ano ng... Lahat, everything. Opo. Oo. Lalong-lalo na yung hindi mo mabuhat, ano? Ako, nagbubuhat. Sobrang hirap talaga. Ang hirap. Pero alam nyo guys, pag sariling magulang, yung hirap hindi mo iniintindi, Yes, di ba? tama po yan. Pero how much more kapag ibang tao? Sige nga. Para sa akin, same lang kasi iniisip ko po na mama ko siya eh. Magulang mo yung Opo. inalagaan mo. That's good. Oo. Iniisip ko talaga na, lalo na pag halimbawa, pinapahiga ko siya, kinukumutan. Nalala ko talaga yung mama ko. Parang, Ano yung mga necessity niya? Nagagawa mo lahat yun? Yes po, ano ko naman. Nakakapunan ko naman po. Alam nyo guys, napakahirap eh. Lalong-lalo na yung mga hindi mo ine-expect, no? Yung basta lahat ng bagay, yung ginagawa mo sa baby, ganun. Yes. Oo. Well, anyway, mga kaibigan, oo. Alam nyo, marami tayong pangarap na hindi pa natutupad, no? Actually, in our age, usually, yung iba, hindi nila natutupad pa kasi kaya gusto nila magtrabaho. Ikaw ba meron ka pa bang pangarap na hindi mo pa natutupad? Sa sarili mo na lang. Meron, wala? Meron naman, ma'am. Meron. Malapit na matupad. Working progress. Ma'am, mukhang maganda yun Ano yung pangarap na yun? Negosyo or sa pag-artista? Hindi, ma'am. Negosyo, ma'am. Negosyo. Sa negosyo. Yung iniisip mo negosyo, no? Example ko lang. Ano ba yun? Kakain na masyadong malaking puhunan? Opo, kakain ng malaking po. Kasi bakal, ma'am eh. Okay. Metal. Uy, that's a good business. Alam nyo bang tayo dati, alam ko tayo ang may-ari ng metal industry, no? Pero ngayon, dahil nga ako hindi ko alam, maling-mali ang ginawa ng iba natin sa leader ng gobyerno, napunta sa ibang tao, di ba? Napunta sa ibang lugar. Anyway, tayo po'y wala ng oras. Siguro, bibigyan ko na lang kayo ng time for parting words. Sige. Ayan po, pwede Sige. pwede Mabilis lang. So, ayan po, pinopromote ko po yung upcoming namin na movie. Action po siya at this coming August po yung shooting namin. So, ayan, abangan po ninyo. Ayan. Directed Okay, by Victero po. Ayan. Thank you. Okay, Grace? Yan po yung upcoming movie namin, The Impostor. Okay. Pero yun pa lang po yung niya, temporary. Pero alam ko siya, The Drug Lord. Directed okay. by Vic Litiro. Yes. Okay, Diyos ko, all about drug lord. Nakakatakot na pelikula. Alam nyo, minsan nanonood ako ng mga ganyang klaseng pelikula, parang hindi ko malubos maisip Maganda po Ang yung daming story. problema. Sobrang ganda Okay, namin. salamat sa inyo At Salamat ito'y din, ma'am. pagkakataon na rin, pagpapasalamat natin sa buong produksyon ng Yes Yes Show Topacio. Maraming salamat po sa ating bossing, Sir Drew Nasino, ang ating desk editor. Andyan din ang ating tech engineer, Winner Contehino, Jenny Rico Hermoso, Kent Sale, and Gil John Reyes. At of course, ang broadcast IT natin si JV Dominguez, teleprompter natin Neil Joy Abelia, writers Eliza Quevedo and Patrolia. And ano yun? sorry. Jen Patrolia, sorry Jen. Okay, ang CAs natin Yasmin Pantaleon and Daniela de Guzman at ang intern Aizen Lois Moises. At ang tabihan na yung mga kaibigan, ang
susunod na programa, Balitang Bayan with Boss Drew na sino. At ngayon po, ako po si Juvie de Guzman, sa ngalan pa rin po ni Atty. Ferdy Topacio. At syempre, bukas sigurado na akong malakas na ako uli. At pasensya na po sa ilang mga commitment na hindi ko napuntahan. Okay mga kaibigan, ang oras po. Maraming salamat para sa Yes, Yes, Yo, Topacio. Alas 12 ng tanghali. Bye! Yes, yes, yo, Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo, Topacio!